lugar na marami guys. Nakailang joyride na ba kayo sa Marilake, mga Karol TV? Nakailang daan na ba kayo dito sa Welcome Impanta ng Arcon ng Impanta, Quezon? Dito, nakadaan na ba kayo dito sa unang bridge ng Impanta, Quezon? Ang tawag dito ay Cuerusap Bridge. Tapos sa tapat ng bridge sa may bandang baba ay matatagpuan nyo naman ang Cuerusap Falls. Kasi andito na yung sa may Agus River dito sa Impanta. At sa bandang dulo ng Impanta kung saan dito ang pinakamagandang mga tanawin at dito rin matatagpuan ang pinakamagandang spot. Yan ay ang tawag na Agus River na dito matatagpuan sa may barangay Magsaysay. Hindi naman baba ang motor. Hindi naman siya. Hayaan yung i-joyride ko kayo dito sa aking short ride video kung saan lalakbayin natin ang kahabaan ng Impanta, Marilake. Nagsimula lang naman ang lahat sa isang hilig. Hilig na talagang gusto mong gawin. Yung pakiramdam na pag ginawa mo, gumaganda ang kondisyon mo. Karamihan sa aking mga paglalakbay ay wala talaga akong eksaktong plano kung ano ang mga dapat mangyari. Sabi nga nila, mas maganda kung hindi pinagpaplanuhan, basta mangyayari na lang. Kaya naman, laging nakakondisyon ang aking mga travel buddy. Ang aking motoscoot na Yamaha X-Max 300 at ang kumukumpleto ng aking mga paglalakbay, ang aking FPV drone hobby. Errol Ismenda po, isa pong moto adventurer at isa rin FPV drone pilot. Hayaan niyong isama ko kayo sa aking mga paglalakbay. Kaya ikaw, sasama ka ba? Tara! Morning mga Karol TV. It's another day na naman ang ating vlog. Nandito tayo ngayon sa may Marilake. So tayo ay meron na namang another episode video. So nag-stop tayo dito muna sa may sa may rider rest stop. Yan. So almost mag 8 AM. Kalmusal muna tayo, no? So umalis tayo ng Parañaque ng mga alas 6 ng umaga. And then dito nakarating tayo ng mga alas 8 dito sa may, actually malapit na to sa may sa may Jarrell's Peak. Mga ilang metro na lang abante diyan. Jarrell's Peak. So itong video natin ngayon is wala, show up lang dito sa Marilake kung ano yung pagbabago rito sa lugar na to. So matagal na rin kasi ako ditong hindi nakabalik, nakabisita. So ngayon lang din ulit tayo babalik. Tignan natin kung ano yung mga pagbabago dito sa kalsada ng Marilake. So ang plan kasi natin talaga mag-ride tayo, tatagusin natin hanggang doon sa may pinakadulo na itong Marilake, sa may Impanta. So, tignan natin kung ano yung mga magagandang view doon na madadaanan natin, and kung ano yung mga spot na pwede nating makita doon. So inaantay lang natin yung order natin dito sa may restaurant. Modern na tayo, nagpahinga rin tayo kasi dire-diretso rin yung ride mula Parañaque hanggang dito, dire-diretso. Ngayon lang din nag-stop. So may kasama ko isang tropa, kumpare na rin, riders. Samahan natin din paring Sarsi, pre. Sama natin kami ng dalawa. So naisipan namin na mag-ride at ito nga iikutin tong Marilake uli. Tatagusin natin yung papunta doon sa Impanta.
Papalo na lang kuya ha. Pasam na lang. Oo. Oo. Let's go, abansi tayo. Papunta tayo sa may sa may Jarrell's Peak. Dadaanan natin doon. Saka dun sa may arko ng Welcome Infanta. Subukan natin kumuha ng mga magagandang drone shot dito. Nandito na tayo mga Karol TV kung saan papasok na tayo sa may welcome arko ng Infanta. Dito rin yung part kung saan marami ang nag-i-stop over para magpa-picture dito sa may welcome Infanta. Once na makapasok ka rito sa may welcome arko ng Infanta mga Karol TV, ang tawag dito sa lugar nito ay Little Baguio o mas kilala na Sitio Little Baguio, Barangay Magsaysay, Infanta, Quezon. Ito rin yung part ng Infanta na medyo mataas na ang bahagi ng bundok. Medyo kakaiba na nga ang klima ng lamig dito mga Karol TV na maiyahan tulad na nga sa Baguio City. At kung susuriin mo ang kaliwat kanan ng kalsada rito mga Karol TV,
mapapansin mo ang mga iba't ibang klaseng puno kung saan nabubuhay lang sila sa malalamig na klima, katulad dito sa may Sitio Little Baguio. Isa na nga rin sa napansin ko rito mga Karol TV, ang mga puno na meron dito sa gilid ng kalsada nila. Mga puno na kung saan ay tumutubo lamang sa mga malalamig na lugar katulad ng mga Baguio City at Tagaytay City. Ang example na rito ng mga punong nakita ko ay mga pine tree. Ito yung may falls dito. Puna natin ito, konti. Ayan o, sa gilid. Ayan. Sa kahabaan ng Infanta Highway sa bandang gitna nito ay merong madadaanan na unang tulay na ang tawag ay Querusep Bridge. At sa bandang ibaba naman ng bridge na to ay merong matatagpuan na falls na ang tawag naman ay Querusep Falls. Dito rin ay nakapagkwentuhan ako sa mga batang Kasya ka pako dito. kung saan nakita ko sila nagtitinda ng isang gulay na ang tawag ay pakupala. Isang pagkaing gulay na hindi pamilyar sa karamihan. Ang mga gulay na to ay nabubuhay lamang malapit sa mga katubigan na meron dito sa kabundukan. Mas maraming tubig sa paligid, mas madali silang mabuhay at magparami. Sino gawa, sir? Ako na ang inasin. Tapos yung isa binili. Yan, kung mapasok kayo dyan. Huwag kayo dumikit sa tambo. Yan ang binili. Sir, yan ang binili. Napakabilis, ano sir? Sir, nakikita ninyo hindi? Nakikita yun. Oh, tingnan nyo. Ako
Sa simpleng pagbabahagi ng iyong kaalaman ay maaari mo na mabigyan sila ng kasiyahan ang mga bata. Kahit para sa iyo ay simple experience lang, pero sa kanila ay napakalaking experience na nito. Simpleng bagay man sa akin, pero napakalaking kasiyahan naman para sa kanila. Okay na, oh. Sir, Oh, dali, oh. Sir. Ayan, okay na. Thank you. Thank you. Sir, ako finish. Kuya Adrian! Sino mo napakalakas na ang drone, sir? Kaya na. Oh. Tanta na lang. Huwag mo na kunin. Ayan, oh. Sa'yo na lang to? Akin lang. Ayun ang gagamitin ko pag hiningi mo. Ano yan, sir? Isang matuling. So uminto muna kami kasi andito na yung sa may Agus River dito sa Impanta. So kung kayo pupunta rito, dadaan dito, importante na daanan nyo rin to kasi ito naman talaga yung magandang spot dito sa Impanta, itong Agus River. So kukuha natin ng konting drone shot, hahanap lang tayo ng magandang take off na pwestuhan namin. Sa paligid, pansinin, balikan mo ang buhay na dagat, ang sigaw ng mga hayop sa gubat. Mundo natin ay iisa. Sabay-sabay babaybayin namin, bababa kami doon sa may Agus River. So hanap lang kami ng pwedeng daanan pababa para mas makita natin ng malapitan yung yung river doon sa baba. So abanti na kami. Anti kami. Hahanap kami ng ng pababa papunta doon sa may Agus River para mas makita natin na mas malapit yung yung river na yan. Hahanap lang tayo ng pwede natin dadaan, magtatanong tayo sa mga lokal dito, taga rito. Sabay-sabay, sumigaw, magkaisa at maghatid ng pag-asa. Sabay-sabay. Hindi naman pre. May nakita ka pa isa? Sige. Ito, ayan o. Oh. Lakarin ko kaya. Hantay mo. Titignan ko lang kung kaya ng Baka hindi. Titignan ko, lalakarin ko. Oo, lalakarin ko, titignan ko. So mga Karol TV, bago natin suungin to na pababa, dala ang motor natin, is linakad ko muna, titignan muna natin kasi mamaya mahirapan kami ng pabalik, paakyat, dahil
Syempre malaki rin yung motor, mabigat yung X-Max. So titignan ko muna, nilalakad ko na lang pababa. Ayun, ang ganda rito mga kuya. O para sa mga riders, pwedeng pwede nyo tong puntahan. Kasi mukhang wala naman siyang entrance, tapos makakaligo na kayo rito sa ilog nila. Try natin bumaba mga Karol TV. Tignan natin ang malapitan yung yung river ng Agos. So pwede naman bumaba ang motor. Hindi naman siya ganun ka roughy yung niya, yung rough road niya. Dito lang kasi sa may bandang kaliwa na yan, pwede na tayong pumarada dyan. Then malapit na yung pababa sa river. Dito lang pre, pwede na Yan lang, ito lang. So napansin ko rin to mga Karol TV, may mga salbabida rin sila. So pwedeng malamang arkilahin yan, mga yan. Alright, pababa na tayo dito mga Karol TV sa may mismong Agos River. So mas makikita natin ang malapitan yung river. Ayan na. Ano pre? Malinis? Pwede rin paliguan Ayun ito na, makikita natin ang malapitan dito mga Karol TV, yung tubig. So maputi naman siya, makristal naman siya. Dito lang sa side na to, medyo malumot. So doon medyo malalim-lalim. Kaso lakas ng Agos. Maagos talaga siya, kita-kita Lakas ng current, no? Oo, lakas ng current lang niya doon. So kung maliligo ka, pababa kasi. Diyan lang sa medyo huwag sa masyadong malalim. Yung bandang gitna niya, iba na ang color niya. So palatandaan niya na malalim yan. So ayun naman doon sa napagtanungan namin, sa may pinarkingan namin. Sabi wala namang bayad dito. Pati yung mga salbabida na aarkilahin doon. Pre, sarap niya magpapadaw sa sinang salbabida mula. Oo. Pre, mahaba-haba yan pre Ang sarap niya, no? Salbabida ko mula ron, tutula ka papunta dito. Oo. Agad dagat. Dulo yung dagat Ganda yung pre, meron kang sagwan. Oo, meron yan pre. Ayun yung gamit nila doon pre sa kabila. Ayun Ayun, may mga sagwan yun doon Sana lang kung doon tayo, banda ron, Doon, banda, Baka magsisimula, Tapos pababa ka dito. Masaya-saya rin sarap din niya maglaro dyan. Sarap maglaro dyan, pre. So ngayon lang din uli ako nakabalik dito. Nung huling punta ko pa siguro mga almost na yun, 6 na taon na siguro. So nung kami pumunta rito, may naarkila pa kami na bangka, pwede tumawid sa kabila. Pakinggan mo ang awitin ng hangin. Ramdam mo ba ang halik ng langit? Ang hininga ng mga puno sa paligid. Pansinin. Pakinggan mo ang buhay na dagat. Ang sigaw ng mga hayop sa gubat. Mundo natin ay iisa. Sabay-sabay sumigaw, magkaisa at magatid ng pag-asa. Sabay-sabay sumigaw, sa kalikasan hindi bibitaw. Singin na ang iyong pusong matutulog. Sundin mo ang nag-iisang tunog. Ano man ang lahi ay mamahalin. Isa lang ang mundo natin. Sabay-sabay sumigaw, magkaisa at magatid. Minsan sa simpleng short ride lang na ginagawa mo,
Tulad na lang ng ganitong ginawa ko na hindi ko inakala na ganito pala kaganda ang pinakadulo ng Infanta Quezon. Isang lugar na pwede mong ipagmalaki sa mga katulad mong mga biyahero. Hanggang dito na lang po ang aking paglalakbay mga Karol TV. Maraming salamat po. Pag-asa, sabay-sabay